complete pag walang green tea. Finally, nabili ko na yung camera ang gusto ko. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na kami sa Narita Airport. So dumating kami around 10:20. Tapos dumaan na kami ng immigration. So ngayon guys, magpapapalit lang kami ng pera dito sa second floor ng Narita Airport. Tsaka ko kami ng mga internet habang hinintay namin yung transfer namin. Ngayon ng Japan guys, mayroon time difference. So ahead yung Japan ng 1 hour. Tapos yung weather dito guys, parang nasa Baguio. Ganun lang yung feeling niya. Pero mamayang gabi siguro, yun talaga yung time na sobrang lamig na. Ngayon guys, naghanap ako ng ATM dito sa second floor. Mag-withdraw kasi ako ng cash ko using my GCash card. Kasi marami akong nakita ang good reviews na maganda yung palitan. At the same time, mababa lang yung transaction fees. Mag-withdraw na tayo. So, kasya na sa akin yung 20,000 na yen for the whole trip kasi magka-card naman ako sa mga purchases ko. Gagamitin ko lang to in terms of mga bibilin sa convenience store. So ito yung local money natin, tapos ito yung local currency. So lagi mo dapat sinuchoose itong local currency para mas mababa yung palitan. Yan guys, ako na yung pera. Meron akong dalawang lapad. So kasya na siguro to sa aking 5 days dito sa Japan. Kasi gagamitin ko lang naman to pag bumibili sa mga street food, ganyan, sa mga public markets. Pero in terms of big purchase, gagamitin ko yung GCash card ko and yung mga credit cards ko. Isa sa hinahanap ko sa Japan, so dinala ko yung Starbucks ko na notebook. So mamamala ako ng mga train stamps. From Terminal 3 guys, pumunta kami ng Terminal 2. May naman free shuttle doon. So hinintay na lang namin yung aming nirent na coaster. So binook namin yung transfer namin guys and tour sa Japan Transfer. Lalagay ko na lang yung link sa description box. Nirent namin na sasakyan guys for our transfer. Coaster siya instead of van kasi hindi kasi yung mga luggage namin dahil meron kaming almost 28 na luggage tapos 12 kami. So ito 22-seater tas maximum of 30 luggage. And one. Guys, so first kong binili is this one, the Strawberry Daifuku Red Bean Paste siya. Ito yung walang balat. So tatry na natin siya guys. So this one costs around 330 yen. Yung strawberry niya guys, hindi naman ganun katamis. Medyo maasim pa siya. Pero sobrang sarap ng mochi guys. Saka yung red bean paste. Yun yung pinaka the best dito sa Daifuku. Guys, meron kami mga free cookies. Ito ay chocolate, coke, vanilla, tsaka sake. So nakapag-check-in na pala kami dito sa hotel namin. Dito kami nagstay sa Appa Hotel Asakusa Ekime. Okay naman yung room na nabook namin guys. Okay naman din siya in terms of budget. Pero meron lang nga siyang kalaitan. Kasi dalawa per room. Tapos yung kwarto guys, sobrang sakto lang niya for 2 person. Hindi mo rin malalatag yung luggage mo or may lalabas lahat ng gamit mo. Kasi limited lang yung space. Nice din ang location ng hotel na nabook namin guys. Malapit siya sa main road. Pagkalabas mo nandun niya yung train station. The same time sa baba nung hotel guys, meron din convenience store. And malapit siya dun sa Sanseji Temple. Ano ba guys, share ko lang din sa inyo. Sobrang ganda nung na-order ko sa Klook na internet. So umorder ako yung eSIM na kasi yung phone ko nga is wala na siyang physical SIM card slot. So eSIM lang yung pwede. So nabook ko siya sa Klook around 450 pesos. 5 days na siya, 1 gig per day. At the same time guys, sobrang bilis ng internet niya. So inactivate ko siya sa Philippines. Tapos nung pagkalapag ko sa Japan,
nag-on agad yung internet ko. Hey guys, hindi rin biro ang stairs dito sa Japan. Hindi sila nagbibiro. Pag sinabing stairs, stairs talaga sila. So, ito yung itsura ng train station dito sa Japan. Mukhang hindi ko siya maaral sa loob ng 5 araw kasi sobrang daming line tapos sobrang daming color. Unlike to sa mga bansang pinuntahan ko, ilang colors lang yun. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na kami sa Ginza. So bibili muna kami ng damit sa GU at Uniqlo. So our first stop is GU. Ito yung flagship store nila sa Ginza. Meron tong 5 floors. Papunta ako ngayon sa men's section. Actually, nung pumunta kami ng Taiwan guys, sobrang ganda ng mga materials and style ng GU. Kaya sobrang nagustuhan siya. So ngayon bibili ako ng mga classic tees and mga turtleneck, ganyan. Ganito yung binili ko sa Taiwan. Parang nasa 600 plus siya. Pero dito guys, parang nasa 300 plus lang siya. So kumuha na ako ulit ng isang black tsaka ng white. So yan guys, ito yung binili ko. So need mo muna maka 5,500 worth of items bago ka magkaroon ng 10% tax free. So need mo dapat dala lagi yung passport mo. Guys, medyo malamig ngayon dito sa Ginza. Tapos kung makita nyo yung mga tao, naka-black sila halos. Kasi neutral colors na yung mga sinusuot nila dito. Tapos mapapansin nyo, naka-heat-tech sila, naka-thermal, naka-trench coat, naka-gloves. Samantala ako guys, naka-long sleeve. Mukha ako nga attend ng binyag. Ito yung outfit ko guys. Ginaya ko na yung nakita kong mga influencer na pumunta ng Japan. So nagsusuot sila ng necktie. Sa kanila guys bagay, pero sa akin mukha akong job seeker dito sa Japan. Pakita ko guys sa inyo yung room namin. Maliit lang siya guys, pero comfortable naman kasi sobrang lambot ng bed. Pagpasok nyo guys, meron ditong maliit na hallway for your luggages. Dito sa side, ito yung CR namin. So meron siyang mirror, Japanese toilet, yung mga merong control dito sa side. Tapos yung bath area. Tapos meron siyang mga kasamang mga tag dito, body soap, shampoo, conditioner, and mga toiletries. Tapos paglabas nyo guys, yan, ito na yung mismong room namin. So meron ditong full length mirror, TV, tapos ito yung bed namin. So nilalagay namin yung mga luggages dito sa baba. Tapos vanity area and ref. Ito yung mga choices nila guys na mga onigiri. Pero ito yung mga masasarap dito guys. Ayan, ito yung na-try ko and sobrang sarap niya. So ano lang siya guys, 265 yen. Hey guys, so our first stop is Sanseji Temple. This one is 5-minute walk lang naman sa hotel namin. So pwede naman namin siyang balikan. So ngayon, papapicture lang kami dito sa temple. Tapos next na kami dun sa Imperial Palace. Kasi minamaximize namin yung trip namin ngayon. Kasi mas gusto namin magstay around Shibuya. Kasi magsha-shopping kami dun. Ganito sila sa Japan guys. Pag mayroong tourist spot, pumipila talaga sila ng matiwasay. Unlike sa Philippines, singit lang ng singit. So, hindi ko kayo makita kasi sobrang liwanag dito. So, our second station is the Imperial Palace. So, ito siya sa likod. Kamukha siya nung sa Osaka na castle. Sa loob ng palace guys, pwede naman kayong mag-tour doon. So, pipili lang kayo dito for free admission. And yung tour niya guys, parang around 1.5 hour. Alam nyo ba guys, ang napansin ko sa Japan, sobrang linis nila and sobrang disiplinado talaga ng tao. Sinusunod talaga nila yung mga parang paths, signages, and what. And also napansin ko, marami silang mga shrines and temples. And meron din silang mga parang forest na establishments na totally na hindi nila sinisira guys. As in, preserve nila, ginagawan lang nila ng way to make it more developed and established. Ito yung barrels of sake wrapped in straw guys. So yung sake parang yun yung Japanese wine. And sobrang ganda kasi hindi ko naintindihan yung mga nakasuot. So yun guys, ako na lang po natira sa aming team. So pumuntahan ko lang tong Meiji Jingu na shrine. Gusto ko lang makakita ng Japanese temple. So mabilis lang naman siya, around 400 meters from the entrance tsaka dun sa mga sake wall. Alam niyo naman ako guys, as a traveler, mahilig talaga ako mag-explore and gusto ko talaga makita yung sa culture and history nila. Guys, ito yung itsura nung sa loob nung shrine. So ito yung parang typical na Japanese shrine.
Yun, nandyan yung mga temples nila. Tapos itong malaking to, ito yung place kung saan sila nag-gather. Natamad na ako pumunta doon, ng layo. And guys, babalik na ako sa meeting place. And yung weather ngayon is malamig yung hangin pero terik yung araw. So medyo mainit pa din siya. And pag pumunta kayo sa mga ganitong mga places guys, or dun sa mga traditional tourist spots and airport, you just have to obey yung mga rules nila kasi they are very strict. So pag bawal ang pictures, tapos nahuli ka nilang nagpe-picture, ipapadelete nila guys from your album tsaka dun sa recently deleted. This one guys, so mayroon silang traditional na ginagawa. Hindi ko alam kung wedding ba to or something na ceremony. Hey guys, so bumili ako nitong green tea gelato nila. Siyempre, Japan trip will never be complete pag walang green tea and matcha. Sana masarap siya. Okay siya guys, okay. Hindi siya ganun katapang na matcha. Ay na green tea, hindi siya ganun kapait. Pero mas masarap pa din yung oolong tea ng Taiwan. Guys, so we are now here at Shibuya. Ito yung last stop namin for this trip. So inalat talaga namin yung 6 hours dito kasi mag-shopping kami and mag-try kami ng mga food. So ang try naman namin ngayon is yung famous crossing, which is the Shibuya crossing. Japan trip will never be complete kung hindi duduguin yung ilong ko. Yung sinasabi ko eh. Cute-cute pa ako dito sa Japan, dinugo naman yung ilong. Yung Shibuya crossing guys, tapos dito sa right corner is si Hachiko. So yung mga kasama ko, nagpipicture lang sila doon. Tapos kakain na kami. Okay, so ayun na, sa ano na kami, Shibuya crossing. So try na natin siya. Akala mo naman may pinagbago sa ibang crossing. Guys, so ngayon dito kami sa ABC Mart, Shibuya. Titingnan ko kung available pa yung New Balance 327. Sana hindi siya out of stock. So nandito ako ngayon sa pangalawang ABC Mart dito sa Shibuya. Isa pinuntahan ko kanina, out of stock na siya. Naku, mukhang uuwi yata ako ng Pinas na hindi ko mahanap yung bibilin ko dito. Available na stock nila guys. Naubos na. So ito, women's size na lang, ito men's size. And hindi ko masyadong gusto yung design. Hey guys, so hindi ko mahanap yung sapatos na gusto ko guys. So ngayon, ang gagawin ko is check ko na yung camera na gusto kong bilhin. This one is the Insta360 Ace Pro. Yeah. All good. How can I open this one? Can I check if it's how it works? Maybe you need to charge. Okay. Sabi, ang hirap na walang subtitle. So sabi dun sa isang store, meron dito. So ngayon, dinadirect na naman ako sa Yurokotsu tsaka sa Shinjuku. So medyo pagod na ako. Hindi ko alam paano ako bibili ng camera. Alam nyo guys, pinapasalamat ko na lang talaga. Meron akong sense of direction and photographic memory talaga. So kahit maiwan ako mag-isa, kaya ako naman bumalik. So ngayon, naghanap lang ako ng card for train. Tapos babalik na ako ng Shibuya. Ito yung kinuha kong pass mo. So need mo ng passport para maka-avail na to. So ito siya. 1,500 yung load niya. Kasi ito yung mga validity or terms and conditions niya. Kaya ng Japan guys, dapat kumuha kayo ng Welcome Suica or yung pass mo card. Kasi sobrang tagal mag-top up or bumili ng ticket sa station. At least pag yun, pwede mo siyang i-load sa mga convenience store or sa mga top up system nila sa train station. So ngayon nandito kami sa Mega Don Quijote sa Shibuya and first floor pa lang ako guys. Ang dami ko na nakuha. For guys yan, ito na yung nakuha ko sa first floor. Yung famous na Pino hair tsaka mga chocolate. Total bill ko for the Don Quijote. Grabe. Naubos yung budget ko sa second day. Pala guys, ito pala yung total ko kasi meron akong tax refund. Yung total na binayaran ko guys sa Don Quijote is 37,059 yen. Pero ipabayaran mo sa ng Philippine peso parang sa 14,394. So sabi ko local currency. Tapos nung nakalta siya sa Gcash ko guys, mas naka-discount ako ng 400 plus. Ang binayaran ko na lang is 13,950. Guys, ang lakas yung mga Angel's Burger. Sa unang kagat, tinapay lahat.
Guys, kakauwi lang namin. Nagpalit lang ako ng damit. Tapos binaba ko yung mga gamit namin. Ngayon pumunta ako ng Shinjuku. Kasi meron daw isang stock doon nung camera na gusto ko. So kailangan ko na siyang kunin guys. Kasi pag hindi ko pa siya nabili ngayon, baka maubos na siya at hindi ko na siya mabili. Sayang din yung 7,000 ko na matitipid dun sa camera. Update. I made it. So nandito na ako sa big camera. And sana merong stock. And sobrang ganda ng Shinjuku guys. Finally guys, meron silang stock dito. Kaso ang problema ko, yung tester nila or yung sample ng camera hindi gumagana. So need mo nang i-charge. Camera na bibilin ko. Tinakpan ko lang yung price. So dun sa SRP niya, meron siyang 10% tsaka 5% off. Ito yung tsura ng big camera guys. So 4 floors siya. And ang makikita nyo dito, more on electronics and gadgets guys. Mura talaga yung mga bilihin dito. I will use my credit card. Is there any promo? Oh, ito Master ne? Yeah, MasterCard. Does it have? Bobo na ako sa English dito. Oh, 5% off. Okay. This price. It's very nice. Okay, I'll pay. The card already inside. Okay, thank you. Finally, nabili ko na yung camera ang gusto ko. Mukha akong bumili ng tinapay, pero worth it naman kasi nakakuha ko ng 15% discount. Tapos, guys, alam nyo ba, last 2 stocks na lang yung meron sila dito tapos sold out na. Buti na lang pumunta ko ngayon kasi balak pa sanang pumunta sa 18. Buti na lang talaga. Hi! Thank you. Ano po kalakas ang trip natin guys? Sobrang ganda dito sa Shinjuku guys. Parang nasa New York. Pero lakas ang trip ko guys kasi balobat na yung cellphone ko at hindi pa ako nakakauwi. Hindi ko na video yung process guys dito sa Uniqlo kasi isa lang naman yung binili ko tapos sobrang bilis. Tinuruan lang ako ng sales lady. So dito kasi meron silang self-service na pag-check out. So i-drop mo lang naman yung damit dun sa parang box nila tapos ayun na, yun na. Yung ano nila guys, yung self-service checkout, sobrang amazing. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na ako sa Asakusa. Naglalakad na ako papunta dun sa hotel namin. Pero mag-dinner muna ako sa Coco Ichibanya. And alam nyo ba guys, ito sa place namin. Pag 9 PM onwards, medyo tahimik na, kalmado na. Konti na lang yung mga taong naglalakad. Pero sobrang saya niya lang for me kasi alam mo, kahit mag-isa lang ako nagta-travel or naglalakad dito, pakiramdam ko sa sarili ko I'm safe. Ganyan. And sobrang lamig guys. Naninigas na yung mga daliri ko. Sana bumili ako ng gloves kanina. Guys, ganyan lang siya. So ito na yung way papunta sa hotel namin. So ayan, sobrang payapa na niya. 9:30 pa lang. Hey guys, what's up? So dito ako kumain sa Coco Ichibanya. Meron ito sa Manila kasi hindi ko pa siya na-try. And sobrang excited ako kasi medyo mahilig din naman ako sa mga curry food. Ang pinaka nagustuhan ko sa mga restaurants dito guys sa Japan, syempre meron service water, lalo na tong mga wipes. So binibigyan nito guys pag kumakain ka. So pwede ka magpunas ng kamay, ng bibig, ng mukha, or pag nagdumihan ka. Saka yung isa sa mga best sa Japan guys, ang laki ng serving ng food. Tingnan nyo to, yung in-order ko. In-order ko guys na pork cutlet with cheese and curry. Bali 200 grams yun na pork. Tapos grabe yung serving, di ba? Sobrang laki. Natin siya guys kung masarap. Halo ko muna yung curry sa rice. Masarap siya guys. Hindi siya masyadong maanghang. Pero hindi ko lang alam magkano yung binayaran ko. Trending din to sa TikTok. Itong Fami Chiki ng Family Mart. Sobrang sarap niya. Sobrang tender nung laman guys. And sobrang flavorful. Parang ano lang to. 77 pesos.